doing our job. Huwag kang mag-alala kung meron siyang mali ako ng buboljak. Pero ngayon BFF kami. Please lang, happy tayo. Kasi, hindi, medyo nalulungkot ako. Kasi nakikita kami. Please lang, happy tayo. Kasi, hindi, medyo nalulungkot ako. Kasi nakikita kanina, sabi ko na sa friend ko, she seems so nice person. Pero nababa siya. You know, huwag na natin iba si Madam. Okay? Pilipina yan. Pilipina ako. Ang alindog natin dapat sama-sama. Basta wala ba kay Motarsi na balita? Oo. Sige ba na? Basta pag may umaway sa inyo, subukan sa akin ako bubolja. Thank you. Ma'am, photo tayo natin. No, I mean, actually, I really understand your job. Alam ko how hard it is. And we all know the situation. Look at PRRD, di ba? Kung kaya kay PRRD, and you know what I mean. Alright? Kaya simula ngayon, pag inaway kayo, subukan mo sa akin. Thank you. Thank you very much. Kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto niyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto niyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondoc. Ang susunod ay si Senator Attorney J.V. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay, unang-una, si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi
nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies. At higit sa lahat, disiplinado. Kaya po, pinapakiusap po namin, wag po tayong magkakalak. Alam niyo naman po si Digong, ayaw na tayong magkakalak. Hayaan natin yung mga kalaban niya ang magkalat. Pero tayo, wag. Ngayon po, kailangan magpasalamat din po tayo sa mga kapitbahay. Alam niyo po, ito pong lugar na ito ay pribadong lugar. Ito po ay lugar ng mga Dutch, ng mga tinatawag pong nakatataas na antas ng pamumuhay. Kaya napakalaking bagay po na nakakuha po tayo ng permit dito. Isang bagay po yun na dapat nating ipagpasalamat sa mga Dutch. Dahil nakakatuwa po na tayo ay pinayagan po nila na magpulong-pulong dito. Kaya ang pakiusap po ng ating mga organizer ay maging maayos po tayo at maging tatak. Duterte. Yan. Bilang inyo pong kaparehas, alam nyo ako, may kilang po yung oras na nahihingin ko sa inyo. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo kung bakit ang aking pagmamahal sa ating dating Pangulo, kasama na po ang buong pamilya ko. Alam niyo po si Digong, noong 2014, doon ko po siya unang nakilala, nung pumunta po ako sa Davao, at sinabi ko po sa kanya, Digong, naniniwala ako sa federalism, kaya sasama ako sa iyo. Kami po yung mga una na nagkumbinsi kay Digong na tumakbo sa pagka-presidente. Kami po yung mga una. Ang katotohanan po dyan, pati po ito, ako po ang nagbigay nito kay Digong. Nung una po kasi si Digong laging paganon. Ganyan lagi si Digong. Sabi ko, Mayor, huwag tayong masyadong paganon dahil mukha tayong komunista. Kailangan ibahin natin Digong. Sabi niya, ano ba maganda? Ganito tayo, Digong, para tigas, katulad mo. Kaya doon po yung pinanganak. Yan po ang istorya namin. At nung kampanya na po, nung 2016, maaring yung iba po rito na mga matagal lang nasa Netherlands, alam naman po ninyo na nangampanya ako dito kay Digong. At nung panahon na yun, katulad po ninyo ako, wala po akong hininging pera kahit kanino. Hindi ako bayad. Gastos ko po lahat. Yung mga pinagpagawa ko ng t-shirt, pagbili ko ng ticket, hotel, lahat po yan, gastos ko. At nung nanalo po si Digong, wala po akong hininging kapalit. Wala po kayo narinig na ako ay ipinuwesto sa gobyerno. Wala po na ako ay may hininging kontrata. Katulad po ninyo ako. Ang pagmamahal ko po kay Digong ay galing sa puso ko, hindi galing po sa interes. Maria Branchard, salamat sa flag. Napatunayan ko po ang pagiging tunay na maginoo ni Digong. Noong binigyan niya Day, po salamat sa flag mo, Day. Ano po ba yung absolute Maria. pardon? Yun po, ako po kasi dating bad boy. Dati po yung Idol! Isa na lang po ang asawa ko ngayon, hindi na po madami. Ako po ay kaparehas na Digong. Ni Digong, mabait po ako. Idol ko si Digong. Kaya po, binigyan na po ako ng absolute pardon kasi ang sabi ni Digong, kailangan akong magkaroon ng pangalawang buhay. Pangalawang tsansa. Kasi alam niyo naman, ex-convict po tayo, nakulong po ako. 3 taon at kalahati. Kaya nararamdaman ko po kung ano yung nararamdaman ni Digong. Marami pong mga kasamahan ko ang nagtatanong sa akin, bakit ba masyado kang apektado? Kasi naramdaman ko hong mangulungan. Alam ko ang pakiramdam ngayon ni Digong. Na birthday mo, nag-iisa ka, nasa malamig na lugar, doon sa atin mainit. Pero siya malamig. Iniisip niya kung paano niya makikita ang kanyang pamilya. Dahil hindi naman po siyempre kabigla-bigla sa ating lahat na
Siya ay dinala dito ng napakaikling oras, hindi nakasunod kagad yung pamilya niya, mabuti na lamang. At yung ating mahal na Vice Presidente, yung kanyang anak, ay nakasunod po kaagad. Pero isipin ninyo, yung nangyari, yung pinagdaanan ni Digong, napakatindi po ng pinagdaanan ng matanda. At yung ating pong, nakantahan nyo na po ba ng happy birthday si Digong? Hindi pa.